Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Nga po mga ka-Aldab, mararamdaman mo at ramdam na ramdam mo ang presensya ng Aldab Nation. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, relax lang. Hindi po ba? Maging kampante, maging matatag. Malay nyo, di po ba? Magbago yung senaryo. Magbago yung, kumbaga, yung ibig kong sabihin mga ka-Aldab, ang sitwasyon na tayo nasa ilalim, biglang umiibabaw ngayon. Sa atin ngayon ang simpatya ng panahon mga ka-Aldab. Sabi ko nga po sa inyo, ang inaabangan po ng lahat o ng buong Aldab Nation, itong event na magaganap nga po kina Alden Richards at kay Maine Paul Querson, ang event po ng Bibo. Hindi natin alam kung kailan to mga ka-Aldab, pero malakas na pong ugong-ugong na magsasama nga po yung dalawa. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag katahimik po ngayon sina Maine Paul Querson at Richard Paul Querson, alam natin na may ganap. Hindi na natin kailangan pang sabihin, ipaliwanag sa kanila kung ano nga po ba talaga yung totoong nangyayari at totoong nagaganap sa Sydney, Australia. Yan naman po yung kagandahan nyo. At sa mga nagre-react po na hindi daw po nagpo-post si Mengay at si Maine Paul Querson, matagal na pong bihira mag-post si Maine. Ang mga admin lang po niya yung nagpo-post. Yung mga admin lang po ang sumasabay. Ang ibig kong sabihin mga ka-Aldab, kapag nag-post ang admin, gaganti na may mga admin, i-repost nila yan, gagawa sila ng mga video ni Mengay, i-edit nila yan, tapos ipopost nila sa social media, sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook at sa TikTok. Kaya yung mga ibang followers po ng mga army, abay tuwan-tuwa po ba? Parang sinasabi kasi mga ka-Aldab na buhay na buhay yung account ni Maine Paul Querson. Kaya ngayon marami nagulat, marami nagtaka. Bakit? Kasi nga po mga ka-Aldab, wala nang admin ang nagpo-post, wala nang nagsishare, wala nang nagpapakalat po ng mga impormasyong kumbaga gaya po ng dati. Kaya talagang magugulat. Sabi ko nga po sa inyo, karamihan po ang followers ni Maine o yung mga army taga District 1. At iba naman po na Maine fanatics naging basher na po ni Mengay. Gaya ngayon, pinupush nila na ibalik yung pera. Sa palagay niyo, may babalik po ba ang pera? Hindi na po magkapit-pitan mo man po ng itlog. Malabo na pong ibalik ng pamilya at idea. Hindi maghihirap po sila. Hindi po ba? Kaya nga po gagawa sila ng paraan para maabsuelto po sa kaso. Para sabihin ng mga diskaya lang po yung nagsisinungaling, dinadamay lang po sila. Pero papaano tong bagong kasong sinampa ng mga abogado sa kanya? At nasaan nga po yung sinasabi ni Mayor Belmonte na project nga po sa flood control ni Congressman Arroyo. Doon pa lang po medyo may mali na no? Doon pa lang po masasabi nyo na malapit na at imposible na nga po makalusot si Congressman Arroyo. Depende na lang po kung isasaoli nga daw po niya yung pera. Yan base po sa mga taong tipo ba. Kaya nga sabi ko sa inyo mga ka-Aldab, napakalaking dagok ito kay Congressman. At syempre damay din po si Mengay na talagang naapektuhan ngayon. Syempre ibabash ka lang talaga sa social media. Hindi ka po pwedeng palagpasin na
walang sasabihin sa'yo. Gaya pa po na may bahay siyang pinapagawa. Malamansyon, di po ba? Sinlaki ng mall. Doon pa lang, mapapaisip ka na eh. Tapos pinagpepiestahan pa. Tapos ang nakakalungkot pa po, yung bagsak ang views ng Eat Bulaga. Ngayon, wala nagre-react sa akin. Wala nagsasabi, hindi. Taas ng ratings ng Eat Bulaga. Wala. Kasi ramdam nila na marami talagang galit. Ultimo si Congressman Arjo nga po eh. Dati sinasabihan nilang papasok, babalik. Gusto nila lagi sa Eat Bulagang pupunta. Ngayon, ni sa may gate nga po, hindi na pinapasok. Sa may entrance pa lang. Pinauwi na eh. Kung doon pa lang malalaman nyo na kumbaga, tinatakwil na siya. Hindi pa natatapos yung kaso o wala pang nasisimulan na isampa pa lang. Kumbaga sa mga gumugulong pa lang. Di po ba? Nagparamdam na ng Eat Bulaga na hindi ka na rito welcome. Doon pa lang po, malaking insulto at malaking sampal na yun eh. Hindi po ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, wala na po yung mga army na galit sa akin. Po ba? Bagkus nagagalit sila sa akin kapag pinoprotektahan ko si Mengay. Nagagalit sila sa akin dahil ganito ganyan. Lalo na po yung mga Alden fanatics. Di po ba? Na sabi ko nga si Alden, pagtatanggol niya yan si Maine. Hindi eh. Kumbaga nagagalit sila, bakit daw po ipagtatanggol ni Alden si Maine? Wala naman silang ganito, wala naman silang ganun, yung tipo babasagin ako ng Alden fanatics. Di po ba? Yung main fanatics ngayon, mabibilang nyo na lang po. Yun ang masakit na katotohanan. Kasi Armin, wala na, totally wala na. Naging main fanatics na lang sila. Di po ba? Sabi nga ng iba ikaw ba naman Mr. Destiny? Maraming nawalan ng bahay sa baha. Maraming namatay sa baha. Maraming binaha. Sa tingin mo, yung idolo mo na magnanakaw, kakampihan mo pa? Siyempre hindi na. Common sense na lang po mga kaaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Mahirap nga po talagang sabihin, lalo na nga po kapag may mga ganitong senaryong naglalabasan. May mga ganitong kwento na kumbaga may hinto na raw po ang pagpapagawa. Na hindi na matutuloy yun kasi once na matapos din po yun magawa yun, ibibenta po ng pamilya at ID yan eh. Kasi sasabihin katas ng yan, nakaw. Hindi po ba? Ewan ko lang kung makakalusot po sila. Hindi ko alam kung anong gagawin po nila para masalba. Kasi wala na eh. Hindi po ba? Hindi na nga po makababa ng bahay si Ibiang. Wala na yung mga papunta-punta niya ng ballroom dancing, yung parang sa chika-chika niya pag bibisita siya, wala na. Yung mga post niya na pupunta siya sa Batangas, wala na mga kaaldab. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaaldab, kampante lang po kayo, relax lang. Dahil nandito po sa channel ni Mr. Destiny, yung mga bagay-bagay na mapapaisip ka talaga. O ba? Sa mga mamis dyan, sa mga titas na talagang sumusuporta kay Mr. Destiny, maging kampante lang po kayo, maging matatag. For the record lang po mga kaaldab, kahit napakarami mga kwento ngayon ang lumalabas sa Instagram, sa Twitter, sa Facebook, hayaan nyo lang po yan. Hindi na po natin kaya pang ipagtanggol dahil sunod-sunod nga po yung pambabas na ginagawa kay Mengay. Una sa lahat, maraming makikinabang kapag nawala si Mengay. Mawawala na ang phenomenal box office win. Wala na yung Asian Host International na best host na si Mengay. Sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para lang po malinaw. Para lang po klaro sa mga bitter na bitter po sa akin. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest
na i-upload po natin maya-maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.